Hebrews chapter 9 verse 22. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Sa Tagalog po ay, ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang magbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Magandang araw at talakayin pa natin yung araw sa ating daily devotion ay ang atonement. At ang unang maturuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay atonement unites God, love, and justice. Ang pagpapatawad pa ng ating Panginoon Diyos sa mga kasalanan ay hindi nagiging ganap kung walang dugo na ibinubuhos na tumutukoy po sa sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Diyos. Panginoon sa Kristo, binayaran niyo po yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Kahit walang kasalanan o hindi nagkaroon ng kasalanan ng ating Panginoon Diyos ay siya yung sumalo sa lahat ng kaparusahan na nararapat sa ating mga tao, which is yung death. Yung ating Panginoon Diyos yung nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa kabayaran ng ating kasalanan. Kaya yung atonement po ay nagpapakita na sa pamamagitan po ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, natugunan po yung parehong pag-ibig at katarungan ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos po ay bilang mapagmahal na Ama, nais niyo pong patawad at magbigay ng biyaya sa ating mga tao. Pero yung kanyang katarungan ay nangangailangan ng isang kabayaran sa kasalanan ng nating mga tao. Magmula pa man sa kasalanan ni Adan, which is the disobedience na nagawa niya. At hanggang sa namana natin iyon, hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin sa atin o at naging normal na sa atin, naging given na sa ating mga puso yung kasalanan. Kaya po kailangan talaga ng sakripisyo para mabayaran yung kasalanan na nagawa natin. Kasi nga po yung wages of sin is death. Pero dahil sa God's grace o sa kabutihan ng ating Panginoon, yung death na yun, nabayaran o binayaran ng ating Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung sakripisyo po ng ating Panginoong Kristo na walang kasalanan, ngunit namatay para sa mga kasalanan, ay yung tanging paraan upang magsagip yung dalawang aspetong pag-ibig at katarungan ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang turuan ng Pastor Russell Ocampo ay atonement is penal substitution. Ang ating Panginoon sa Kristo po ay nagtataglay ng parusa para sa kasalanan ng nating mga tao o ng sangkatauhan, kahit na hindi po siya nagkasala. Kaya yung kanyang pagkamatay po sa krus ng Kalbaryo ay isang uri ng substitution o pagpapalit na siya yung mamatay para sa kaparusahang nararapat po sa ating bilang mga kasalanan. Yung substitution po na sinasabi dito ay even though perfecto o walang nagawang kasalanan, walang kasalanan ng ating Panginoong sa Kristo, all of his time na narito siya sa mundo natin na puno ng mga kasalanan, ay inako niya yung kabayaran ng kasalanan na hindi niya lang ginawa, kundi ginawa natin mga tao. Yung po yung naging substitute, parang nagpalit bote yung kasalanan natin, sinalo ng ating Panginoong Kristo para hindi tayo magbayad o hindi tayo mamatay. Ganun po tayo kamahal na ating Panginoong Kristo. Kaya ito po ay isang uri ng magpapakita ng katarungan ng ating Panginoon Diyos, kung saan po yung kabayaran ng kasalanan, yung parusa po na which is kamatayan, ay ibinataw sa ating Panginoong Kristo sa halip na sa atin. Kaya yung sa pamamagitan po ng atonement o pagkakasundo, yung katarungan ng ating Panginoon Diyos ay natupad at yung kanyang pag-ibig ay pinakita sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong turuan ni Pastor Russell Ocampo ay atonement takes away the wrath of God. Sa pamamagitan po ng atonement at pagkakasundo na ginawa po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, yung galit po ng ating Panginoon Diyos laban sa kasalanan nating mga tao ay inaalis. Nang namatay po ang ating Panginoong Kristo para sa ating mga kasalanan, siya po ay tumanggap ng parusa na nararapat para sa atin. Kaya yung kanyang pagkamatay po ay nagbigay ng daan upang tayo ay mapatawad o yung galit ng ating Panginoon Diyos ay mapawi at
mapalitan ng kanyang biyaya at pagpapatawad. Sa madaling salita po, yung pagkakasundo po o yung atonement na ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa ating mga tao ay nag-alis sa atin ng paghuhukom o judgment at galit ng ating Panginoon Diyos na nagbubukas ng daan para sa pagkakaroon ng relasyon nating mga tao at sa Panginoon Diyos sa pamagitan po ng pagpapatawad. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Amen.